sa Panginoon at narito na naman po tayo sa pinagpalang channel ni Yahweh, ang tinasaring channel upang ihatid ang mabuting balita na ating sandigan at pag-asa ng ating buhay sa araw-araw. At bago po tayo magsimula, hingin natin ang paggabay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin ng Lord's Prayer and Psalm 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa mga nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malapay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa numang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni isa na pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maan. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtatas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka mano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tanga ko ikikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahilay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Purihin ka, Panginoon, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, sa sandaling ito ang iyong patuloy na paggabay sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong banal na espiritu. At marapatin mong ang buhay namin ay inyo pong magamit sa sandaling ito. Kahabagan kami patawarin, Panginoon, upang minsan pa'y ganap po kaming maging pagpapala sa mga kapatid naming makakapanood, makakapakinig ng iyong mabuting balita sa pamamagitan po ng channel nito. Kaya, Panginoon, inaangkin po namin na magdudulot po ito ng kagalakan, kaligtasan, at pag-asa sa aming buhay. Panginoon, manguna po kayo sa pagdinilay po namin sa iyong mga salita sa oras nito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Atin pong tunghayan ang mabuting balita ng atin pong Panginoon. In Matthew chapter 14, verses 13 to 21. Nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan
at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang buhok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na pamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Sa mga nakaraang ebanghelyo ng ating pong Panginoon ay ginamit ng Diyos ang mga talinghaga upang ipabatid ang nais niya na mapagpala ang buhay ng tao. Ginamit niya ang butil na kung saan ito ang salita ng Diyos na nahulog sa iba't ibang klase ng tagapakinig. Mga taong katulad ng daanan, ng batuhan, ng dawagan at mabuting lupa. So normal ang buhay ng tao ay minsan naghahanap lang ng saya, kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, minsan pagka may mga problema na dahil saya lang ang hinahanap, hindi naman inaasahan na maging sa pakikinig ng salita ng Diyos ay kasama pa rin ang tinatawag na pagsubok. Kaya ang buhay natin ay dumadaan sa iba't ibang klase ng problema, ng pagsubok na minsan hindi nakakayanan ng tao. Ngunit ang nakapakinig ng salita ng Diyos na ito ay naunawaan at sinabuhay, matutulad siya sa isang matabang lupa na ang butil na nalaglag doon ay tumubo, nagkauhay, namunga, naging pagpapala. So ganyan din naman po ang nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Ang buhay natin na nakikinig lagi ng salita ng Diyos ay nais ng Panginoon na mapagpalang lubos upang maging pagpapala. Ngayon, para maging pagpapala, itong ating natunghayang mabuting balita ay bibigyan natin ng tema na The Miracle of Sharing. Yan. Ang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid, ay pagkatatandan po natin na talaga namang walang nabubuhay sa ganang kanyang sarili lamang, o yung katagang no man is an island, na bawat isa sa mundong ito ay biniyayaan ng Panginoon. Ika nga ay walang mahirap na nilikha ng Panginoon. May kanya-kanyang kaloob ng bawat sa atin at may kakayahang ibahagi anumang meron sa buhay nito. Katulad po ng ating natunghayang mabuting balita na ang Panginoong Hesus sa kanya pong buhay nakaranas din ng kapaguran, lalo na hindi lang yung pag-aasikaso sa mga pangailangan ng tao noon, may mga iba pang nagbibigay ng kapaguran, katulad ng kamatayan ni Juan Bautista na kung saan ay kabahagi rin sa pag-usad ng kaharian ng Diyos. Ang preaching ni Juan Bautista ay nagatid ng pagsisisi ng tunay ng mga tao.
At nung mabalitaan ni Jesus na namatay siya, ay pumunta sa malayo ang Panginoon upang kanyang uh, mapagnilayan din ang buhay. Kaya dito, ang Panginoon sa kanyang paglayo, nakita ng maraming tao. Sumakay siya sa bangka. Yung makita at mabalitaan, yung mga tao ay sabi doon, naglakad patungo sa pupuntahan ng Panginoon. Kaya pagbaba ng Panginoon sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao sa panahon na iyon. Na kung saan, mga kapatid, yung kalalagayan ng mga tao noon na sumunod sa Panginoong Yesus ay talaga namang, sabi Diyos, ay may mga problema, may mga karamdaman. Kaya inasikaso ng Panginoon pagalingin ang mga may karamdaman. At nang magdadapit hapon na, normal na kung saan ay nakaramdam ng gutom, pati mga alagad. Kaya sabi nila, pauwiin nyo na ni Panginoon ang mga taong ito. At nang makabili ng makakain sa mga karatig bayan. Pero sabi ng Panginoon, huwag na ninyo silang pauwiin, kundi kayo ang magbigay ng kanilang makakain. So, nang mapakinggan nila iyon, mga kapatid, dahil sa totoo lang ay isang malaking problema sa kanila dahil limited yung blessing na meron sa mga alagad. Yung perang dala nila na pambili ay konti lang. May nagdala ng makakain, 5 tinapay, 2 isda. Paano na kaya iyon sa mga 5,000 na kakain? Kaya mga kapatid, dito ay pinakikita ng Panginoon na sa bawat sitwasyon na dumarating sa ating buhay ay hindi tingnan na malaking problema, kundi sa paningin ng Panginoon na ito ay pagkakataon ng biyaya na himala ng Panginoon. So paano naging himala ang bagay nito? Yung 5 tinapay, 2 isda, mga kapatid, ay pinarami. Ayon sa kwento ng iba, ay hindi naman lumalabas sa mga tao sa kanilang mga tahanan na mayroong o walang dalang pagkain. Kasi malalaki yung kanilang damit, malalaki rin yung bulsa nila. At nagdadala sila ng kanilang makakain. Kaya nung magutom ang mga tao, ay sabi doon, nung maglabas ang bata ng kanyang ibibigay, sa hiya ng mga matatanda, nilabas na rin ang kanilang dalang pagkain sa isang banda ng kwento. Ang isang kwento naman ay nung ibigay sa Panginoon ang 5 tinapay, 2 isda, ay unti-unting dumami, mga kapatid. Kaya ito ay masasabing himala. Himala kung ang munting meron tayo sa buhay nito ay ibinibigay natin sa kamay ng Panginoon. Kaya maniwala tayo sa hindi, ang pananampalatayang bigay sa atin ng Panginoon ay dinadala tayo sa pagkaranas ng himala ng Panginoon sa araw-araw. Kaya tingnan natin kung paano naging himala ito. Na bagamat totoo na limited lang yung meron tayo sa buhay, mga kapatid. Pero tatandaan po natin na meron tayong kasama na hindi magpapabaya sa buhay. Ang kailangan lamang ay lumapit, magtiwala ng lubos. Kanino? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, si Yahweh El Shaddai. So, una, kung bakit at paano, mga kapatid, bakit ang himala ay kailangan ng maranasan ng tao? Ang himala ay nagdadala ito palapit sa Panginoon ang isang tao. Kaya sa bawat araw na dumarating sa atin bilang
naniniwala sa Diyos, pagising natin sa umaga, nararapat lang na magpasalamat tayo kasi himala yung buhay na meron tayo. Yung tayo ay mabigyan ng hininga, ay talaga namang ito ay biyaya na mula sa Panginoon. Ay yung mga bagay pa na meron tayo. So, tatandaan po natin ang pag-process ng himala sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ay una, ipagkatiwala sa kamay ng Diyos. Ano mang meron tayo na maliit sa buhay na ito. Ipagkatiwala sa kamay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nangakong hindi tayo iiwan at pababayaan. Nangangahulugan mga kapatid na kapag siya ang partner natin sa buhay nito ay talaga namang may himala lagi. Winika ng Panginoon mga kapatid. Kaya yung buhay po natin ay kailangan nagtitiwalang lubos na naibabahagi sa kamay ng Diyos. Katulad ng bata na nagbigay ng 5 tinapay, 2 isda, mga kapatid, ay nung ibigay ito sa kamay ng Panginoon, yun, ipinakikita lamang na we must dedicate our resources to the Lord. Yung time natin, yung talents natin, at pag-ibig natin sa Diyos. Katulad ng batang ito, mga kapatid, ay maliit man yung meron sa kanya, pero he present it to the Lord. Yung buhay natin sa araw-araw, kung titingnan lang natin yung ating kakayahan, ay talagang maliit. Pero kapag tayo ay umasa, kapag tayo ay magtiwala sa Panginoon, tunay ngang walang imposible. Yung sharing natin ay isang himala sa Panginoon. Pangalawa ay pagpapasalamat. Ang sharing natin sa Diyos ay ito ay pagpapadama ng pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Give thanks. Gratitude opens our hands. Complaining close them. Yeah. So, katulad ng mga alagad na kanya pong sinabihan na sila ang magbibigay ng kanilang pangangailangan, siyempre yung mga alagad ay umiiwas sa problema, alalahanin. Pero ang Panginoon ipinakikita na sa munting bagay na may babahagi natin ay mukha ito ng pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Kaya ang process ng sharing upang maging himala, maliliit na bagay na may babahagi natin, ay tanda ng pasasalamat natin sa Panginoon. Mga kapatid, glory to God. At pangatlo, ang atin pong sharing ay nagiging himala. The miracle of sharing. Kapag ka ito, mga kapatid, ay napira-piraso, katulad ng Panginoon, kanyang pinasalamatan, pinagpira-piraso o ibinahagi, blessings are made to flow, not to be stored. When we break what we hold, God multiplies it. Yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang biyayang nasa atin ay para rin sa iba. Kaya nung ating gagawin, mga kapatid, share it with trust, share generously, share lovingly. Yung bata na nagbigay ng meron sa kanya ay pagpapadama ng kanyang concern, ng kanyang habag sa kanyang kapwa. Ganyan ang Panginoon na nagpadama ng habag. Makita niya yung tao na nangailangan, nakita niya yung
mga sitwasyon ng bawat isa, yan, kumilos yung habag ng Panginoon. Kaya tatandaan po natin na lahat tayo sa araw-araw ay nakadepende lamang sa Panginoon. O tinatawag na in a crisis moment. Kasi kung titingnan po natin, lahat tayo, sabi ng isang saint ay tayong lahat ay beggars sa harapan ng Panginoon na kailangan natin ang Diyos sa araw-araw. At anumang meron tayo na maliit can contribute, mga kapatid, sa kabutihan ng Panginoon. So, life is not yung laki o liit, kundi ano yung naiaambag natin na mabuti sa ating kapwa. Maliit man o malaki, malaking bagay yon sa Panginoon, mga kapatid. At yun din po sa pamamagitan po nito ng salita ng Diyos na nibabahagi, naway nakapagdudulot ito ng pag-asa, ng kagalakan sa ating patuloy na pamumuhay sa araw-araw, sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid, upang maging matatag, malakas sa lahat ng panahon ng buhay nito. At pagkatatandaan po natin sa Panginoon ang maliit na naibahagi natin, na may pagtitiwala, bukal sa loob, at may pag-ibig, ibinabalik ito ng Panginoon na countless blessing. Katulad nito, nung makakain at nabusog lahat, sabi doon, may natira pa. At ilan yung natira? 12 basket, mga kapatid. So, tingnan niyo po yung himala ng Panginoon mula sa 5 tinapay, 2 isda. Nung makakain lahat, mayroon pang natira. Na ipinakikita ng Panginoon na sa buhay na ito, hindi niya tayo pababayaan habang tayo ay may buhay sa mundo ito. Kaya dalangin po natin na tayo po ay patuloy na bigyan ng kakayahan na ibahagi ang meron tayo upang mag-operate ang himala ng Panginoon. So manalangin tayo, mga kapatid. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa hapon pong ito. Salamat po sa iyong salita na aming natunghayan. Panalangin po namin, Lord God, na patuloy kaming samahan, bigyan ng pangunawa at pag-ibig, upang ang munti ng meron sa amin may bahagi po namin sa iyo at sa aming kapwa na may pagtitiwala, na lahat ng ito hindi sayang. Bukal sa aming puso at may pag-ibig kami, Panginoon. Salamat din po sa channel na ito at sa mga kapatid naming nagiging instrumento upang maipahatid ang mabuting balita ng kaligtasan, ang Aviva family and Versus family. Lord God, dalangin ko po ang iyong pagpapala. At sa lahat po, Panginoon, na naaabot ng mabuting balita, ay patuloy po, Panginoon, na dumaloy ang pagpapalang higit pa nagnaasahan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at inaangkin po namin ang munting meron kami naming naibabahagi sa iyo, sa aming kapwa, ay ibabalik mo po ng higit pa sa aming naasahan na pagpapala. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Makita namin ang munti mong pagkilos na himala sa bawat sandali. At huwag kaming manahan at mawalan ng pag-asa sa buhay nito, kundi magtiwala lamang kami sa iyong mga pangako na hindi kami iiwan at pababayaan, at anumang mga pagsubok, problema, kahirapan o tabak ay hindi makakapag-iwalay sa amin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa hapon pong ito. Salamat po sa kabutihan mo. Pinupuri ka namin, Yahweh. Itong samot panalangin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid, na angkin ko po na tayong lahat ay pinagpala na ng ating Panginoong Jesus. God bless and see you again next time.